Yo, pag-usapan po natin itong isang pahayag po ni Topacio dito sa video po ng Bilyonaryo Channel na kung saan kung tutuusin nga po pwede na nga itong damputin, no? Lahat po yan pag-usapan natin ha. Sa video po na ito, pag-usapan natin ang mga pananalita ng isang maka-DDS na abogado, no? At least as far as I know, no, siya ay DDS. At ngayon nga pag-usapan natin sa video na yan. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button below, and syempre mag-comment ka ng iyong pangalan katabi ng emoji para makasali ka sa ating monthly raffle. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. So, ayun nga mga tol, no, gaya nga po ng sabi natin kanina, ito pong pananalita ni Topacio, no, na at least, no, sa aking pagkakaunawa ay isang DDS, solid DDS and Kibuloy Warriors, no? Yun lang naman yung aking opinion dyan, ha? Anyway, 'di ba? Take it seriously guys, kasi meron talagang mga ganito ngayon. Naglipa na at napakarami po nila, no? Na nagpapalabas, nagpapahiwatig ng mga mensahe na makikita po natin na naguudyok sa mga tao na labanan ng kasalukuyang administrasyon. Paano po natin nasabi yan? Titignan po natin mamaya yan. Pero gaya nga po nung nasabi ko, para dun sa mga gustong sumali sa ating monthly raffle, mag-comment lang ng inyong pangalan na may katabi na heart emoji. Napakadali lang yan mga tol. Para kasali ka, malista ka, libre-libre, no? Magko-comment ka lang, no? Pindutin na rin ninyo yung subscribe at notification bell kasi marami sa mga viewers natin ang hindi pa nakasubscribe. So yun na nga, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Panoorin muna natin itong video na ito. Maiksi lang naman to, no? Segundo lang. O 1 minute para kompleto yung komento natin, no? Play na. The call was for the members of the military, if they are fed up with the corruption, with the venalities, with the anomalies in government, to withdraw their support. That is not inciting to sedition, because that is an appeal to your moral and ethical sense. You are not using any force, intimidation, or other means outside of legal methods to effect a seditious situation. So that is well within the bounds of free speech para sa amin. We are not even saying that we want to disregard the principle of civilian supremacy over the military. We are not calling for the establishment of a military junta. We are calling on the decent elements of the military that if they can no longer stomach what is happening, maybe they should withdraw their support. We are not saying you withdraw it, you rise up, you depose the president forcibly. Well, that is not what we are calling for. The call was Okay guys, so narinig naman po natin ang pahayag ni Mr. Topacio. They are not calling for the people, no, of this country. To what daw? To what? well, that is not what we are calling for. The call Ano yung was di yun sinasabi daw nila? for So, magbusisi tayo. Tignan natin. you We're not withdraw saying it, we you withdraw rise it, you rise up. you depose the president forcibly. Well, that is not what we are calling for. Okay. So, yan ba? Yun ba talaga ang dumadating sa atin, mga tol? Okay? So, sinasabi niya na hindi siya magpo-fall sa inciting to sedition. In what manner, no? Sabi ni Topacio, The call was for the members, the military. Up with the corruption, with the venalities. Okay, so parang lalabas conditional. So they are
pretending that this is not an inciting to sedition. At isa, ayon lang sa aking pagkakaunawa, hindi po ako abogado o naman. Pero kung titignan po ninyo, kung babasahin po ninyo yung Republic Act number 10951, no, ito'y base lang din sa aking pagkakaunawa. So mag-aral po tayo, pwede naman lahat tignan yan, diba? So ano po sabi sa Republic Act, no, 10951, Section 9, Article 142. Sabi po dito, inciting to sedition, the penalty of prison correctional in its maximum period, and a fine not exceeding 400,000 pesos shall be imposed upon any person who, without taking any direct, wala daw direkta na sinasabi na siya'y nag-i-incite to sedition, sabi ay without, it shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime. So, i-impose yung alin, no? Yung penalty ng alin? Prison correctional in its maximum period and a fine not exceeding 400,000 pesos. So may fine, 'di ba? Merong penalty. Saan i-impose? Sa sino man, 'di ba? Without taking any direct. Sa mga tao na hindi direktang tawag dito, nagpa-participate sa krimen ng sedisyon. Sila yung mga alin, no? Should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of speeches, no? Pananalita, proklamasyon, mga pagsulat, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end upon any person or persons who shall utter seditious words or speeches, write, publish, or circulate scurrilous libels against the government. Against the government po ito, or any of the duly constituted authorities thereof, or which tend to disturb or obstruct any lawful officers in executing the functions of his office, or which tend to instigate others to cabal and meet together for unlawful purposes, or which suggest or incite rebellious conspiracies or riots, or which lead or tend to stir up the people against the lawful authorities or to disturb the peace. Okay, tingnan nyo maigi, the peace of the community, the safety and order of the government, or who shall knowingly conceal such evil practices. Okay. So ano po makikita natin dito? Hindi daw sila nagpo-fall under the inciting to sedition, but the way is picked, 'di ba? Sila na mga tinagurian na mga kilala na po bilang mga DDS na lawyers, no? At least yan po yung ating opinion at yan din po yung sinasabi ng iba. Bakit kanyo kasi, 'di ba? Meron silang mga pwede tayong makakitang criteria ng pagiging DDS. Yan lang naman ay ayon sa ating opinion, Hindi naman ito definite na sila ay DDS. Okay? So, anyway, kung babalikan nga po natin itong pinag-uusapan natin, inciting to sedition na ito, kailangan naintindihan po ng lahat na hindi naman porke hindi ikaw nagwewelga na labanan ng gobyerno, hindi ka magkakaroon ng penalty. O sabi nga po, yung pagkakaroon ng prison correctional, diba? In its maximum period and a fine of not exceeding 400,000 pesos. Hindi pwedeng sasabihin mo na porke hindi ka ganun na hindi na pwedeng i-impose sa'yo ang anuman na penalty.
from inciting to sedition na batas. Tama ba ako? Correct nyo ako pag mali ako ha. So, any direct participation sa crime ng sedition, pwede na po yan. So, tingin ba ninyo, ito pong ginagawa ni Topacio ay hindi pa inciting to sedition? He is calling for what? For with the anomalies in government pag may nakita daw na anomalya sa gobyerno, ano? as for the call was for the members of the military if they are Military? Okay, military pa ang kanilang pinapahiwatigan ng ganitong mensahe ha? Hindi basta mga mamamayan lang ha? Military. Ano daw, kapag may nakita silang anomalya sa gobyerno, fed up ano? with the corruption, with the venalities, Okay. with the anomalies in government, Parang wala tayong maling makikita, no? to withdraw their support. Oh, withdraw. No? Withdraw their support. Pero naglagay siya ng mga kondisyon. Kung saan, yung mga kondisyon na ito, no? Ay yung korupsyon na tama naman na dapat labanan tong korupsyon. Wala tayong ano. Kung hindi mo iisipin, parang okay naman, no? Sinasabi. Pero kailan ba merong korupsyon, 'di ba? Noon pa. Kailan ba natin dapat labanan, 'di ba? Dapat noon pa nga natin nilalabanan. Hindi lang ngayon. Pero ngayon, labanan natin, walang problema. Pero sa paanong paraan? Sa paraan ba na para ibagsak ang kasalukuyang administrasyon? O, may nakita akong korap. 'Di ba? Labanan natin ng gobyerno. Ganun ba? Ganun ba yung dapat na gawin? Sa puso, sa isip. Sabihin natin sa ating mga kapwa Pilipino. So, I don't think so. That is right. Even though may makita ka pa na korupsyon, still, hindi yun tama na sasabihin mo itong mga panayam. Itong mga pahayag po ni Topacio. No? Lastly, no? Tignan natin last Is ulit. government to Withdraw their support. That is not inciting Withdraw their support. Saan? sedition because Ba? force intimidation or other means outside of legal methods to effect a seditious situation. So that is well within the bounds of free speech para sa amin. Free speech We are para not sa even kanila. saying that we want to disregard the principle of civilian supremacy over the military. We are not calling for the establishment of a military. Okay, so hindi daw ganun ang kanyang inaano. Dapat sa pananalita niya, kung ako lang ang tatanungin ha, dapat ini-involve mo yung mamamayang Pilipino. Kung talagang hindi mo binabaliwala, no? Dinidisregard ang kapangyarihan ng mga tao. Want to Okay. disregard the principle of civilian supremacy over the Okay. military. We are not calling for the establishment. Kaya ano yung ginagawa mo? Tinatawagan mo yung militar, no? Bakit, 'di ba? Na para sa akin, yung mga opinion lang naman po itong akin eh. Kung wala kang purpose na ang militar ay sakupin ng mga civilian, 'di ba? Kung may nakitang anomalya, dapat kinakausap mo rin ng mga mamamayang Pilipino. Ano bang komento ng mga tao, mga simpleng tao? 'Di ba? Gaya natin, no? Ito aking opinion, 'di ba? Naging kay Digong, may mga anomalya po lahat 'yan. Dapat panagutin. Hindi po tayo dapat pro-China, malinaw po 'yan. Kung pro-China ka, Topacio, dapat di kayo pinapakinggan. Kahit si Marcoleta, hindi na nga po dapat pinapakinggan niya. Kasi kung kayo ay nasa gobyerno, kung kayo ay dapat may pinanumpaan kayong katungkulan, dapat interest po ng mamamayan, interest ng mga Pilipino, ng bansang Pilipinas ang inyong number one na prioridad dyan sa inyong mga pananalita. Hindi uuwi sa pagbagsak ng ating bansa, sa pagbagsak ng governance dahil may nakita lang na keso korupsyon o ano man. Dahilan na ba yun para mawala ang gobyerno? I believe hindi dapat. At dapat ay lalo pa nga pong mas pag-igtingin kung paano po maibibigay yung interest ng ating bansa, pangangailangan ng ating bansa. Ikaw, anong masasabi mo dito sa sinabi ni Topacio? No? They're not stating any seditious speeches or anything na may connection sa inciting to sedition. Comment down below, pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell. And see ya ulit sa susunod na video.